Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uling System. Kabanata 101. Gayunpaman, ang token sa kamay ni Ye Zuan ay hindi maaaring peke. Ito ay dahil mayroon din siyang isa. Gayunpaman, ang kalidad ng token ay hindi kasing ganda ng nasa kamay niya. Ngayon, mayroon lamang dalawang posibilidad. Ang isa ay nakuha ni Ye Zuan ang token ng hindi sinasadya. Dalawa ay talagang kilala ni Ye Zuan si Uyang Ming. Mayor Zhang, pakibalik ang token sa akin. Biglang pinaalalahanan siya ni Ye Zuan. Ibinalik ni Zhang Lai ang token. Hindi niya alam ang gagawin. City Lord Zhang, I wonder if you can release him now. Tumingin si Ye Zuan kay Zhang Lai na may ngiti na hindi ngiti. Hindi, walang malay na sigaw ni Zhang Lai. Bahagyang tumango si Ye Zuan at ngumiti, dahil hindi naniniwala sa akin si Mayor Zhang, kaya ko lang pumunta sa South Forest City para hanapin si Sir Uyang. Pagdating ng panahon, naniniwala akong si Sir Uyang ay mag-iimbestiga kung sino ang tax sale. Pagkatapos niyang magsalita, tumalikod siya at umalis. Napakabilis ng kanyang bilis na nalampasan nito ang reaksyon ng lahat. Hindi maganda. Agad na lumubog ang mukha ni Zhang Lai sa ilalim. Hindi niya inaasahan na aalis si Ye Zuan ng ganoon lang. Hindi niya ito binigyan ng oras para mag-alinlangan at agad na sumigaw, "Teka!" Nang matapos siyang magsalita, lumitaw na si Ye Zuan ilang dosenang metro ang layo. Kung si Zhang Lai ay sumigaw ng mas mabagal, nawala na sana siya sa paningin ng lahat. Ngumiti siya at tumalikod, "City Lord Zhang, may iba pa ba?" Tiningnan siya ni Zhang Lai na may malungkot na mukha at sinabing dahan-dahan, "Kao ba, bitawan mo siya." Compromise, nakompromiso ang mayor. Nagulat ang lahat ng naruroon. Ang alkalde ng lungsod ng Ginto, na palaging tao sa kanyang salita, ay talagang nakompromiso kay Ye Zuan. Gayunpaman, nang maisip nila ang token sa kamay ni Ye Zuan, tumahimik sila. Kung talagang kilala ni Ye Zuan si Patrol Inspector Uyang Ming, si Zhang Lai ay magkakaproblema. Siya ay akusahan ng pagtataksil sa pamilya Zhu. Kung siya ay imbestigahan, tapos na ang kanyang posisyon bilang alkalde. Hindi siya nang ahas na makipagsapalaran, kaya nakipagkompromiso siya. Hindi nagtagal, pinangunahan ni Cao Ba ang isang grupo ng mga tao mula sa pamilya Zhu palabas. Ang mga taong ito mula sa pamilya Zhu ay gumugol sa mga nakaraang araw sa takot. Hindi nila akalain na muli nilang makikita ang liwanag ng araw. "Ye Zuan, ikaw ba yan?" Nang makita ni Zhu Hai si Ye Zuan, naliwanagan siya. Sa pagsasalita, ang kanyang Zhu family ay hindi gaanong kilala. Sino pa ang makakapagligtas sa pamilya Zhu maliban kay Ye Zuan? "Tito, tingnan mo, nandito ba lahat ng mga nahuli?" Tumingin si Ye Zuan kay Zhu Hai at nagtanong. Tumingin si Zhu Hai sa paligid at tumango. "Nandito na tayo. Nandito lahat ng mga nahuli." Tumingin din si Ye Zuan sa paligid. May mga 30 hanggang 40 tao dito, ngunit wala siyang nakita ni isang tao. "Tito, nasaan si Consecrated Lian?" Biglang naalala ni Ye Zuan ang dating Shattering Cloud Sect instructor na tumulong sa kanya na pagtakpan ang kasinungalingan sa Zhu family. Nang marinig ang pangalang ito, sumimangot si Zhu Hai at sinabing, maging ang mananamba ay binugbog hanggang mamatay. "Okay, nakuha ko." Ang balitang ito ay nagpabilis ng tibok ng puso ni Ye Zuan. Bagamat isang beses lang niya nakilala si Lian Yuan, isang beses na siyang tinulungan ni Lian Yuan. Upang makapaghiganti, hindi lamang banihag ni Zhang Lai ang lahat mula sa pamilya Zhu, ngunit binugbog din sila hanggang sa mamatay. Kaya naman, kailangan niyang bayaran ang halaga sa dugo. Gayunpaman, hindi ito ang oras para gawin ito. Sa sandaling ito, biglang tumalikod si Ye Zuan at nagsabi, "Mayor Zhang, kinumpista mo na ang pamilya Zhu. Maliban sa pagpapalaya sa mga tao, kailangan mo pa bang bayaran ang iyong mga pagkalugi?" Ye Zuan, huwag masyadong lumayo. Agad naman siyang sinaway ni Zhang Lai. Ang dahilan kung bakit siya nakompromiso at pinakawalan si Zhu Shi at ang iba ay dahil wala na silang gaanong pakinabang. Nang kumpiskahin niya ang ari-arian ng Zhu family, kinuha na niya ang lahat ng mahahalagang bagay sa Zhu family. Ngayon, kailangan niyang ibalik ang mga bagay na ito at bayaran ang kanyang mga pagkalugi. Ito ay ganap na imposible.
Kailangang malaman ng isa na ito ay isang astronomical figure. Hehe, okay. Sa ngayon, huwag muna nating pag-usapan. Ang portrait ng fiancé kung si Zhu Qingqing ay nasa gate pa rin ng lungsod. Hindi ba dapat ilabas mo ang warrant of arrest? Tumingin si Ye Zuan kay Zhang Lai. Malamig na sumangot si Zhang Lai at inutusan ang isang tao na ilabas ang warrant of arrest sa gate ng lungsod. Okay, Mayor Zhang, magkita ulit tayo sa susunod. Binigyan ni Ye Zuan si Zhang Lai ng malademonyong ngiti. Pagkatapos, mabilis siyang umalis kasama si Zhu Hai at ang iba pa at pumunta sa inn kung saan nagtatago si Zhu Qingqing. Ama, nang makita ni Zhu Qingqing si Zhu Hai, agad siyang sumugod. Bigla niyang napagtanto na si Zhu Hai ay pamayat ng husto. Pati ang maputi niyang buhok ay hamaba na. Ye Zuan, salamat sa iyo sa pagkakataong ito. Kung hindi, patay na kami. Sabi ni Zhu Hai na may mga luhang dumadaloy sa kanyang pisngi. Uncle, this is all because of me. Ako ang nanakit sa iyo. Gayunpaman, hindi ka na maaaring manatili sa Thousand Gold City. Bakit hindi ka muna pumunta sa Lianian City? Mungkahi ni Ye Zuan. Tama, nagkaaway na kami ni Zhang Lai. Makakaalis lang kami. Ang Lianian City ay magandang puntahan. Bagamat wala na akong pera ngayon, ako, si Zhu Hai, ay naniniwala na makakabalik ako. Nadama ni Zhu Hai na ito ay isang awa. Ang lahat ng mga ari-arian ng pamilya Zhu ay kinuha ni Zhang Lai. Sila ay walang pera at ang Lianian City ay isang maliit na lungsod lamang. Paano naging madali ang pagbabalik? Uncle, since that's the case, let's go now. Sabi ni Ye Zuan at umalis kaagad. Pumunta siya para bumili ng ilang karwahe at naghanda na i-escort si Zhu Hai at ang iba pa sa Lianian City. Ngayong nakumpiska na ang mga ari-arian ng pamilya Zhu, hindi na nila nabayaran ang mga consecrators na iyon. Kaya naman, umalis ang mga consecrators na iyon at ang ilan ay sumapi pa sa Zhang family. Nang hapong iyon, pinangunahan ni Ye Zuan ang koponan ng Zhu family at sumugod sa Lianian City. Walang ni isang guard sa team. Gayunpaman, kasama si Ye Zuan, magiging maayos sila. Sa pagpunta sa Lianian City, ginamit ni Ye Zuan ang cultivation bilang dahilan upang manatili sa isa sa mga karwahe. Inutusan din niya ang iba na huwag istorbohin ang kanyang paglilinang. Pero kinagabihan, sinamantala niya na walang pumapansin at tahimik na umalis. Ang layunin ng kanyang paglalakbay ay bumalik sa lungsod ng Thousand Gold. Kung hindi siya nakaganti, hindi siya gentleman. Kinumpisto ni Zhang Lai ang pamilya Zhu at pinatay pa ang consecrator na tumulong kay Ye Zuan noon. Sa makatuwid, bumalik si Ye Zuan para bayaran si Zhang Lai. Ang presyo ng dugo. Siyempre, bago siya umalis, palihim niyang sinabi kay Guan Yulan ang kanyang plano. Sa paligid ni Guan Yulan, medyo ligtas ang koponan. Ang koponan ay hindi mabilis na naglakbay. Bagamat kalahating araw silang naglakbay, ginamit ni Ye Zuan ang kanyang pangangatawan upang bumalik sa Thousand Gold City ng walang labis na pagsisikap. Ngayong nailabas na ang warrant of arrest ni Zhu Qingqing, ang bilang ng mga gwardya sa mga tarangkahan ng lungsod ay nabawasan at hindi na nila kailangang maghanap. Bahagyang nagbalat kayo si Ye Zuan at sumilip sa lungsod. Sa sandaling ito, gabi na. Kakaalis lang ng Zhu family at nawasak ang Castellan Mansion. Siguradong pagdudahan ako ng mga tao. Gayunpaman, wala akong masyadong pakialam. Paano kung pinaghihinalaan nila ako? Panipi, Kabanata 102. Ang gabing ito ay nakatadhana na hindi maging isang mapayapang gabi. Walang nakapansin na may itim na anino na ang pumasok sa City Lord's Mansion. Sa sandaling ito, mayroong dalawang figure sa isa sa mga silid ng Castellan Manor. Ang isa sa kanila ay ang alkalde ng lungsod ng Ginto, si Zhang Lai, habang ang isa ay si Cao Ba, na ipinadala ni Ye Zuan sa paglipad kaninang madaling araw. Umupo si Zhang Lai sa isang upuan na may malungkot na ekspresyon. Nakakunot ang noo niya na parang may iniisip. Castellan, papakawalan mo ba sila ng ganun-ganun lang? Tanong ni Cao Ba, na nakatayo sa harap ni Zhang Lai. I didn't expect that brat to know the patrol envoy. Parang hindi ko mahawakan yung brat na yon. Gayunpaman, hindi ko inaasahan na ang pamilya Zhu ay napakayaman. Mas marami silang asset kaysa sa akin, ang Castellan. Ito ay hindi masama. Higit pa rito, ngayong umalis na ang Zhu family sa City of Gold, ang City of Gold ay pag-aari ko.
Congratulations Castellan! Nagmamadaling ikinulong ni Cao Ba ang kanyang kamao. Bagamat pinalipad siya ni Ye Zuan at nagkaroon ng ilang pinsala, narinig din niya na si Fan Yu ay napilaya ni Ye Zuan. Hindi niya kayang masaktan ng ganoong katapangan na tao. Kailangang malaman ng isa na maraming tao ang gustong maghiganti para kay Fan Yu. Maliban sa Skycrackang sect, naroon din ang Fan family ng South Forest City. Habang pinag-uusapan nina Zhang Lai at Cao Ba kung paano bubuuan ang Thousand Gold City sa hinaharap, isang figure ang biglang sumugod mula sa labas ng pinto. Castellan, may sumalakay. Mayroong higit sa isang tao na gustong salakayin ang Castellan Manor. Bakit mo ako sinusumbong? Kumunat ang noo ni Zhang Lai at sinabing, napalunok ng laway ang gwardya na dumating para magulat at nauuto, Panginoon ng lungsod, eksperto na ito sa pagkakataong ito. Napatay na niya ang 8 sa ating mga gwardya. Ano, bulalas ni Cao Ba, naghinala siyang mali ang narinig niya. Bawat grupo ng mga gwardya sa Castellan Manor ay may 10 tao at lahat sila ay nasa 6th rank ng martial path. Ang ibig sabihin ng 8 grupo ay mayroong 80 tao. Mukhang ang taong ito ay nasa 8th rank of the martial path. Castellan, babalik ako. Umalis si Cao Ba na may malungkot na ekspresyon. Kung tutuusin, ang mga namatay ay mga kampanya. Walang pakialam si Zhang Lai. Kung tutuusin, siya lang ang may kapangyarihan ngayon. Siguradong maraming tumitingin sa kanya. At si Cao Ba ang kanyang pinagkakatiwalaang aide, isang taong na-recruit niya ng napakahirap. Naniniwala siya na sa lakas ni Cao Ba, tiyak na mahuhuli niya ang magnanakaw na iyon at may hatid sa kanya. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, nagkamali siya. Isa pa, napakamali siya. Kakaiba iyon. Mahigit 10 minuto nang wala si Cao Ba. Hindi kaya wala siyang magawa sa nanghihimasok na iyon sa lakas niya. Labis na nagulat si Zhang Lai. Lalabas na sana siya at titingin, laking gulat niya nang may tumambang sa kanya. You dare to sneak attack me. You really overestimate yourself. Naiwasan ni Zhang Lai ang pag-atake, ngunit sa sumunod na sandali, nagulat siya nang makitang ang kanyang naiwasan ay hindi isang nakatagong sandata, ni isang palaso, kundi isang ulo. Bukod dito, nakilala niya ang ulo na ito. Pag-aari ito ni Cao Ba, ang punong bantay ng mansyon ng City Lord. Ano, nagsimulang matarante si Zhang Lai. Si Cao Ba ay nasa ika-9 na ranggo ng martial path, kapareho niya. Gayunpaman, ang ulo ni Cao Ba ay pinutol na. Nangangahulugan ito na tiyak na may kakayahan ang kabilang partido na patayin siya. Sino ang nang-ahas na maging napakapangahas sa mansyon ng aking City Lord? Kahit na si Zhang Lai ay medyo natakot, siya ay isang City Lord at isang opisyal ng Zuanyang Empire. Hindi lahat ay may lakas ng loob na patayin siya. City Lord Zhang, kumusta ka na? Biglang umalangaw ang boses ng isang babae. Ilang sandali pa, isang itim na figure ang dumapo sa kanyang patio. Ito ay isang babae. Mabilis na nag-isip si Zhang Lai, ngunit wala siyang maalala. Hindi niya kilala ang boses na ito. Ang itim na figurang ito ay talagang si Ye Zuan. Bago pumasok sa City Lord's Mansion, gumugol siya ng ilang DevR points para bumili ng voice-changing bead mula sa DevR system. Nag-disguise siya bilang isang mature na babae. Kasama ang kanyang itim na damit at ang kalangitan sa gabi, maliban kung ang kanyang maskara ay nahuhulog, hindi siya makikilala. Nakakalimot talaga si City Lord Zhang. Mukhang nakalimutan mo na ang ginawa mo sa pamilya ko noon. Ngayon, nandito ako para maghiganti. Sinadya ni Ye Zuan na magsalita ng napakalakas para marinig ng mga tao sa paligid. Noon, nagdilim ang mukha ni Zhang Lai. Masyado na siyang maraming bagay at hindi niya matindaan kung saang angkan kabilang ang matangkad na babaeng ito sa harapan niya. Cut the crap, Zhang Lai. Ngayon ang araw na mamatay ka. Sigaw ni Ye Zuan at sumugod sa harap ni Zhang Lai. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang guwantes na kanang kamay at sinuntok ang dibdib ni Zhang Lai. To be precise, sinuntok niya ang puso ni Zhang Lai. Pang! Huminto ang puso ni Zhang Lai matapos makatanggap ng napakabigat na suntok. Si Ye Zuan ay nasa middle stage 9th rank ng martial path. Siya ay isang ranggo na mas mataas kaysa kay Zhang Lai. Higit pa rito, mayroon siyang 100 Beasts bloodline at high-ranked martial arts. Madali para sa kanya na patayin si Zhang Lai. Tumakbo, patay na ang City Lord. Agad namang nagkalat ang mga bantay sa labas.
Maging sina Zhang Lai at Cao Ba, na nasa 9th rank of the martial path, ay patay na. Ano ang silbi ng pananatili nila rito? Gayunpaman, si Ye Zuan, na pumatay kay Zhang Lai, ay lihim na nagpahayag ng isang ngiti. Pagsamahin ang bloodline ng treasure hunting deer. Sabi ni Ye Zuan sa kanyang puso. Ang bloodline ng treasure hunting deer ay isa ring bloodline na mababa ang ranggo. Gayunpaman, ito ay nagkakahalaga ng 300 devouring points, na 3 beses na mas mataas kaysa sa 100 beasts bloodline. Ang treasure hunting deer, gaya ng iminungkahing pangalan nito, ay dalubhasa sa paghahanap ng mga kayamanan. Pagkatapos sumanib sa bloodline, madarama nito ang mga bagay na may espiritual na enerhiya sa loob ng isang partikular na saklaw. Halimbawa, mga halamang gamot, fables, at iba pa. Dahil din dito kaya hindi iniwan ni Ye Zuan si Zhang Lai na buhay. Ding! Matagumpay ang pagsasama. Isang system notification ang tumunog sa kanyang isipan. Sige, magsimula na tayong maghanap ng mga kayamanan. Matapos sumanib sa bloodline ng treasure hunting deer, malinaw na naramdaman ni Ye Zuan na may mga kayamanan sa paligid niya. Gayunpaman, hindi niya alam kung nasaan sila. Ang bloodline ng treasure hunting deer ay nakakaramdam lamang ng mga bagay, kaya naman napakamura nito. Parang nasa study room ni Zhang Lai. Sinulyapan ni Ye Zuan ang kanyang paligid, pagkatapos ay naglakad papunta sa study. Hindi kalakihan ang study room, pero may kaunting bookshelf. Naramdaman ni Ye Zuan na may mali sa sandaling pumasok siya. May mali. Sinuri niya at hindi nagtagal ay nakakita siya ng mekanismo. Kotsa, 2 hanay ng mga bookshelf ang biglang naghiwalay, na nagsiwalat ng isang lihim na daanan na patungo sa ilalim ng lupa. Ang isang maliit na trick, hindi ako titigil. Ngumuso si Ye Zuan at saka nagsimulang maglakad pababa. Bago siya makarating sa dulo, nakita niya ang ilang espesyal na pintong bakal. Gayunpaman, ang mga bakal na pintong ito ay makakapigil lamang sa isang martial artist ng martial path 8th rank. Para kay Ye Zuan, hindi ito mahirap. Pagkaraan ng ilang sandali, tumingin si Ye Zuan sa malaking pile ng mga treasure chest sa harapan niya at hindi niya napigil ang tumawa ng malakas. Ito marahil ang treasure vault ng Zhang family. Marahil, may mga bagay pa rin na ninakawan nila mula sa pamilya Zhu. Forget it, ilalagay ko muna silang lahat sa devouring space. Wala nang pakialam si Ye Zuan sa anumang bagay at itinago ang lahat ng mga kayamanan sa devouring space. Bagamat hindi niya alam kung ang lahat ng ito ay pag-aari ni Zhang Lai, alam niyang marami pang kayamanan sa mansion. Kabanata 103. Bilang City Lord, si Zhang Lai ay dapat na napakayaman. Higit pa rito, maraming consecrators sa Zhang Mansion, na lahat ay nasa ilalim ng pangangalaga ni Ye Zuan. Sa lungsod na ito, walang makakapigil kay Ye Zuan. Si Ye Zuan ay parang vampira, humihigop ng dugo. Hindi lang iyon, nalaman din niya ang tungkol sa mga ari-arian ng pamilya Zhang, kasama na ang sa pamilya Zhu. Pagkalabas ng City Lord Mansion, isa-isa niyang pinuntahan ang mga tindahang ito. Ang Elixir Store, ang Weapon Store, at ang Martial Arts Pavilion ay dinambong lahat. Awesome, this is so awesome. Basta ang silver notes pa lang, umabot na sa 200 million. Matapos pagnakawa ng huling restaurant, hindi napigilan ni Ye Zuan na umungol sa kanyang puso. Ang pilak lang ang nagbigay sa kanya ng 200 milyon. Kung idinagdag niya ang mga bagay na kanyang dinambong, ang kita sa pagkakataong ito ay hindi bababa sa 500 milyon. Hindi pa nito binibilang ang treasure vault sa ilalim ng City Lord's Mansion. Kung bibilangan niya ang treasure vault, ito ay hindi bababa sa 700 hanggang 800 milyon. Dahil sa insidente sa City Lord Mansion, maagang isinara ang mga pader ng lungsod. Gayunpaman, kahit na ang espesyal na pinto ng underground treasure vault ng City Lord Mansion ay hindi napigilan si Ye Zuan, lalo pa itong mga ordinaryong gate ng lungsod. Hindi maganda, nakatakas ang mamamatay tao sa City Lord mula sa lungsod. Sigaw ng mga guard. Ngayon, ang lungsod ng ginto ay nakatakdang magulo. Patay na ang City Lord at ang buong City Lord Mansion ay dinambong. Hindi lang iyan, dinambong din ang mga ari-arian ng City Lord Mansion. Gayunpaman, hindi nag-alala si Ye Zuan. Natatakot siya na isipin lamang ng mga nakatataas na may ekspertong nanloob sa City Lord Mansion para sa pera. Habang ang City of Gold ay nasa kaguluhan,
si Yezuan ay sumugod na sa karwahe ng pamilya Zhu ng buong bilis. Huff, huff, walang nakapansin. Bumalik si Yezuan sa kanyang karwahe at mabilis na nagpalit ng kanyang damit. Sa pagkakataong ito, ang kanyang ani ang pinakamalaki kailanman. Siya ay handa na iwan ang pilak at ang martial arts sa Zhu family. Kung tungkol sa iba, lalamunan niya silang lahat. Ding! Nakapasok na ang host sa tuktok ng Martial Realm 9th rank. Pagkatapos ng paglalakbay sa 18 mountain ranges ng Lianian, si Yezuan ay nasa bingit ng isang pambihirang tagumpay. Ngayong nak-A na siya ng napakaraming bagay, direkta siyang nakapasok sa tuktok ng Martial Realm 9th rank. Isang hakbang lang ang layo niya sa Martial Realm 10th rank. Damn it, I need more and more things. I don't know if I will need more than 1 billion kapag naabot ko ang Martial Realm 10th rank. Nakaramdam ng pananakit ng ulo si Yezuan sa kanyang puso. Gayunpaman, palagi siyang may plano na kumita ng pera sa kanyang puso, ngunit hindi siya nagkaroon ng lugar upang ipatupad ito. Bumili tayo ng intermediate bloodline. Sa ngayon, si Yezuan ay isang nouveau riche. Mayroon siyang kabuuang 1,500 DevArt points, at kailangan lang niya ng 1,000 DevArt points para itaas ang Windseeking Leopard bloodline sa intermediate level. Gayunpaman, sa susunod na sandali, si Yezuan ay natigilan. Oh, nag-prompt ang system. Tuldok tuldok tuldok. Hindi makapag-fuse. Natigilan si Yezuan. Parang hindi sapat ang cultivation level niya. Wala siyang choice kundi sumuko at maghintay hanggang sa maabot niya ang Martial Realm 10th rank. Sa sandaling ito, ang tunog ng mga yabag ay biglang nagmula sa labas ng karwahe, na sinundan ng isang malinaw na boses. Yezuan, nandyan ka ba? Boses iyon ng lowly. Malinaw, si Zhu Qingqing iyon at hindi si Guan Yulan. Di ba sabi ko wag mo akong hanapin? Inilibot ni Yezuan ang kanyang mga mata. Malinaw niyang sinabi na huwag istorbohin ang kanyang paglilinang. Buti na lang at maaga siyang nakabalik. Kung hindi, hindi ba siya malalantad? Pumasok ka na, sabi ni Yezuan. Tapos, may nakita siyang maliit na figure na pumasok. Si Zhu Qingqing iyon. Tinaas ni Zhu Qingqing ang kurtina at pumasok sa karwahe. Ngunit napakadilim sa loob ng karwahe. Malabo lang niyang nakikita kung saan nakaupo si Yezuan. Bakit mo ako hinahanap? Tanong ni Yezuan. You are my fiancé. Kailangan ba may dahilan ako para hanapin ka? Sinabi ni Zhu Qingqing na may kaunting kawalang kasiyahan. Oo naman. Ngumiti si Yezuan. Ang dami niyang sinabi noon dahil ayaw niyang malaman ng iba na lumabas siya. Ngayong nakabalik na siya, wala na siyang pakialam. It's all thanks to you this time. Kung hindi, sa loob ng ilang araw, pinugutan na ng ulo ng City Lord ang pamilya ko. Sinabi ni Zhu Qingqing nang may pasasalamat. Kakasabi mo lang na fiancé mo ako. Kung hindi kita tutulungan, sino? Sabi ni Yezuan. Okay, kung gayon hindi ako magiging hindi makatwiran. Ngumiti si Zhu Qingqing at nagpatuloy, ang kapatid na iyon, siya ba ang iyong nakatatandang kapatid? Tumango si Yezuan, oo. Alam niya na si Zhu Qingqing ay nagsasalita tungkol kay Guan Yulan. Gayunpaman, hindi mahalaga kung si Guan Yulan ay kanyang nakababatang kapatid na babae o nakatatandang kapatid na babae. Sa edad, mas matanda si Guan Yulan sa kanya. Ngunit sa mga tuntunin ng lakas, mas malakas siya kaysa sa kanya. Gaano na ako katagal sa Shattering Cloud Sect at kilala ko na ang napakagandang senior sister. Di ba sabi ko wag kang mangakit ng mga bubuyog at paru-paro? Si Zhu Qingqing ay kumunat ang kanyang ilong sa kawalan ng kasiyahan. Hindi ko ginawa. Inilibot ni Yezuan ang kanyang mga mata. Ayaw niyang madamay, pero ano ang magagawa niya nang sumuko si Guan Yulan sa kanya? Gayunpaman, sa sumunod na sandali, natigilan din siya. Mapapatawad na kita sa pagkakataong ito. Huwag mo nang uulitin. Biglang nakompromiso si Zhu Qingqing. Ito ba ay isang lihim na kasunduan? Medyo walang magawa si Yezuan. Sa sandaling ito, nabuksan ang kurtina ng karwahe at pumasok ang isang puting figure. Si Guan Yulan iyon. Nang makita ni Guan Yulan si Zhu Qingqing na pumasok sa karwahe, alam niyang nakabalik na si Yezuan. Maingat niyang tiningnan si Yezuan at siniguro na hindi siya nasaktan bago siya nakahinga ng maluwag. Gayunpaman, ang higit na nagpapahina kay Yezuan ay ang dalawang babae ay nagsimulang mag-chat. Habang nag-uusap sila,
mas lalo silang nasasabik. Tuluyan nilang hindi pinansin si Ye Zuan. Para naman sa Howling Moon Silver Wolf Cub, si Qing Yu, tahimik itong humiga sa tabi ni Ye Zuan na may walang magawang ekspresyon. Dahil naglalakbay sila sa pamamagitan ng karwahe, ang fleet ng Zhou family ay hindi masyadong mabilis. Nakarating lang sila sa Lianian City pagkatapos ng halos isang linggo. Sa sandaling ito, dinala sila ni Ye Zuan sa Ye family at nakipag-ugnayan sa Lin family para magdaos ng pulong. Bagamat isang maliit na lungsod lamang, ang Lianian City, ang tatlong malalaking pamilya ay nagtitiwala na maaari nilang paunlarin ito bilang isang malaking lungsod. Hanggat ito ay umunlad sa isang tiyak na lawak, maaari itong maisulong sa isang malaking lungsod. Sa oras na iyon, maaari silang magtalaga ng isang Panginoon ng lungsod. Ibinalik din ni Ye Zuan ang 200 milyong tael ng pilak sa pamilya Zhou. Bagamat wala na ang negosyo ng Zhou family, si Zhou Hai ay isang negosyante. Marami siyang kakilala. Hanggat mayroon silang pondo, hindi magiging mahirap para sa kanila na bumalik. Hindi inalis ni Ye Zuan ang martial arts mula sa Shattering Cloud Sect. Kung tutuusin, mayroon pa rin siyang prinsipyo. Tungkol naman sa martial arts na nakuha niya, naglabas siya ng ilang kopya nito at ipinadala sa tatlong malalaking pamilya. Halos bagong taon na at hindi nagmamadaling bumalik si Ye Zuan sa Shattering Cloud Sect. Wala ring magawa si Guan Yulan, kaya pumayag siya kay Ye Zuan na manatili sa Ye family para sa bagong taon. Kabanata 104. Ito ay pareho para sa isang malaking angkan tulad ng Ye clan. Gayunpaman, marami sa kanila. Nagtayo sila ng isang piging sa larangan ng martial arts. Hindi alintana kung mayroon silang apelyido na Ye o wala, lahat sila ay nagdiwang ng magkasama. Gayunpaman, sa araw ng kapistahan na ito, may malaking nangyari sa Ye clan. Biglang may pumasok na tao sa Ye family. Matapos patayin ang ilang Ye family guard, bigla siyang namatay. Nang marinig ito, nagmamadaling dinala ni Ye Zhang ang mga tao. Gayunpaman, nang makita niya ang patay, namutla ang kanyang mukha. Nagmamadali siyang bumalik sa martial arts field at tinawag si Ye Zuan. Hindi alam ni Ye Zuan ang tungkol dito. Gayunpaman, nang makita niya ang patay, lubos siyang nabigla. Ang taong ito ay nakasuot ng uniforme ng Shattering Cloud Sect. Bukod dito, ito ay isang uniforme ng Elder. Sinota, binalingan ni Ye Zuan ang Elder at napabulalas, Elder Lu. Ang taong biglang pumasok sa Ye clan at nagsimula ng massacre ay talagang lolo ni Lu Buping, si Elder Lu Qi. Kaagad, naunawaan ni Ye Zuan ang pasikot-sikot ng sitwasyon. Noong araw na iyon, magkasama kaming pumunta sa Blackwater Lake. Baka nakita kami ng bandido. Nalaman ito ng Lu Qi na ito. Gayunpaman, nagsinungaling ako sa kanya. Kaya naman, inisip niya na may kinalaman ako sa pagkamatay ni Lu Buping. Kaya naman, pumunta siya para maghayganti. Gayunpaman, paano siya namatay? Sinimulan ni Ye Zuan na imbestigahan ang sanhi ng kamatayan. Nang buksan niya ang mga damit ni Elder Lu, laking gulat niya nang makitang bumagsak ang buong kaliwang dibdib ni Elder Lu. Napatay siya ng suntok. Si Elder Lu ay isang martial artist sa gitna ng 10th realm ng martial path. Upang mapatay siya sa isang suntok, natatakot ako na ang tao ay nasa tuktok ng 10th realm ng martial path. Gayunpaman, hindi naintindihan ni Ye Zuan. Gayunpaman, nang makita niya ang mga bangkay ng mga gwardya ng Ye clan, isang posibilidad ang pumasok sa kanyang isipan. Sa huling pagkakataong pinuntahan nila ang Chen clan, nagpadala ang Lianian City Lord ng 2 team ng City Guard sa Ye at Lin clans. Ang Lin Xiao ay mayroong Lin Xiao, ngunit ang Ye clan ay walang mga eksperto. Gayunpaman, maayos ang Ye clan noong panahong iyon. Noong panahong iyon, akala nila ay isang dumaan na eksperto ang nagligtas sa kanila. Gayunpaman, tila kakaiba pa rin ang bagay na ito. Baka may lihim na nagpo-protekta sa Ye family ko. Isang ideya ang pumasok sa isip ni Ye Zuan. Ang posibilidad na ito ay talagang naruroon, at ito ay napakataas. Kung hindi, bakit dito mamamatay si Lu Qi? Uncle, ang taong ito ay nakasuot lamang ng damit ng isang elder ng Shattering Cloud Sect. Gayunpaman, ang bagay na ito ay napakahalaga. Dapat mong tandaan na huwag ipakalat ang balitang ito, nagmamadaling sinabi ni Ye Zuan kay Ye Zhang. Naiintindihan ko. Malinaw na ipinaliwanag ni Ye Zhang.
Sa kabutihang palad, 3 gwardya at 2 utusan lamang ang nakakaalam tungkol sa bagay na ito. Kaagad, inutusan niya ang mga katulong na ilibing ang mga bantay na ito na namatay sa tungkulin. Inutusan din niya silang tanggalin ang mga damit ni Lucci at sunugin. Bagamat hindi alam ni Yesuan kung sino ang ekspertong iyon, ni hindi niya alam kung bakit gusto niyang protektahan ang Ye family, mayroon siyang mahinang hula sa kanyang puso na ang ekspertong ito ay maaaring kamag-anak ng kanyang ama, na umalis sa bahay sa loob ng maraming taon. Ang pagpatay sa panahon ng bagong taon ay hindi magandang senyales, ngunit wala silang magagawa tungkol dito. Sa kabutihang palad, si Lucci ay napatay ng isang mahiwagang eksperto. Kung hindi, kahit si Yesuan ay hindi siya mapipigilan kung siya ay kumilos ng masama sa pamilya Ye. Kahit na ang maliit na episode na ito ay medyo nakakatakot, sa kabutihang palad, ito ay natugunan. Hindi alam ng maraming tao ang tungkol dito. Maging si Guan Yulan ay itinago sa dilim. Kailangan lang ni Yesuan na magpanggap na wala siyang alam. Pagkatapos ng bagong taon, nanatili si Yesuan sa Lianian City ng ilang araw. Pagkatapos, naghanda siyang magulat pabalik sa Shattering Cloud Sect kasama si Guan Yulan. Sa pagkakataong ito, magsusumbong siya kay Zhou Kang sa Shattering Cloud Sect. Pagkatapos, pupunta siya sa South Forest City para hanapin si Uyang Ming. Sa oras na ito, umalis na si Yesuan kasama si Guan Yulan. Ang target ay umalis na sa lungsod. Sumunod ka. Bagamat napakabilis ng paglaki ni Qing Yu at naging kasing laki ng isang malaking dilaw na aso sa loob ng wala pang isang buwan, ang lakas nito ay maaaring ituring na isang rank-3 na halimaw. Gayunpaman, ang laki nito ay hindi sapat para sakyan ni Guan Yulan. Sa makatuwid, kinailangan pa ring sumakay ni Yesuan at Guan Yulan pabalik sa Shattering Cloud Sect. Gayunpaman, ang hindi nila alam ay mayroong isang koponan na sumusunod sa likuran. Ang pangkat na ito ay napakamaingat. Kahit si Yesuan ay hindi sila napansin. Gayunpaman, nang dumating si Yesuan sa 18 mountain ranges ng Lianian, sa wakas ay napansin niya ang pangkat na ito. Gayunpaman, umaakyat na sila sa kanya. Sa sandaling pumasok si Yesuan sa 18 mountain ranges ng Lianian, naramdaman niyang may mali. Nilingan niya ang kanyang ulo at nakita niya ang isang pangkat na sumusugod sa kanya. May kabuuang 6 na tao sa pangkat na ito. Gayunpaman, napakabilis nila. Sila ay hindi bababa sa martial arts level 9 martial artists. Wala silang magandang intensyon. Nag-react kaagad si Yesuan. Agad siyang tumalon sa kanyang kabayo na may pag-iingat sa kanyang mukha. Hindi siya 100% sigurado na darating ang 6 na taong ito para sa kanya. Kaya naman, hindi muna siya maaaring umatake. Napansin din ito ni Guan Yulan at bahagyang bumagsak sa lupa. Hindi lang iyon, maging si Qing Yu ay nagpakawala ng mahinang ungol. Malinaw na naramdaman nito ang puot. Mabilis na sumugod ang 6 na tao at sa wakas ay huminto ng halos 20 metro sa harap ni Yesuan. Ang pinuno ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Tumingin siya kay Yesuan at malamig na ngumiti. Anong problema? Tumingin si Yesuan sa 6 na tao at nagtanong ng may pagtataka. You know that we're here for you. How dare you stop? Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay tumingin kay Yesuan at sinabi. Bakit ayaw ko? Kinaikit ni Yesuan ang kanyang mga mata. Kung ganoon, hindi na kami mag-aaksaya ng oras. Sinusundan ka naming 6 hanggang sa Lianian City. Ang layunin namin ay patayin ka. Inihayag ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang kanyang intensyon, gaya ng inaasahan. Nang marinig ito, nang inag ang puso ni Yesuan. Ang 6 na taong ito ay hindi dumating na may mabuting hangarin. Nakahanda na siya para sa labanan. Gayunpaman, nagtataka pa rin siyang nagtanong, sino ka? Pilayan mo ang aking young master. Nang matapos magsalita ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, agad na nag-react si Yesuan. Kaya nandito sila para ipaghiganti si Fan Yu. Kaya galing ka sa Skycrackang sect. Ngumuso si Yesuan. Hindi, taga South Forest City kami. Ang Fan family. Umiling ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ang sagot na ito ay natigilan din saglit kay Yesuan. Ang mga taong ito ay talagang mula sa South Forest City. Kaya galing ka sa pamilya ni Fan Yu. Nagdilim ang mukha ni Yesuan. Ito ay dahil ang Fan family ay talagang mula sa South Forest City.
Ang South Forest City ay ang county city ng South Forest Region. Ito ang lugar kung saan nakatira ang second-ranked prince ng South Forest. Ang kasaganaan nito ay higit pa sa karaniwang malalaking lungsod. Ang mga pamilya sa loob nito ay hindi rin maihahambing sa Ye family. Sige, anak, dahil alam mo na kung sino ako, dapat pumunta ka na. Pagkatapos magsalita ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, sumulyap siya kay Yezuan at nagpatuloy, kumilos ayon sa plano. Ang dahilan kung bakit nila napiling kumilos dito ay dahil madalas na may mga patayan at nakawan dito. Matapos patayin si Yezuan, kailangan lang nilang itapon ang kanyang katawan sa ligaw para pakainin ang mga demonyong hayop. Sa ganoong paraan, walang makakahanap ng anumang ebidensya at hindi nila kailangang mag-alala na matuklasan sila ng Skycrackang sect. Tumingin si Yezuan sa 6 na tao na nakabunot ng mga punyal. Ang espiritual na enerhiya sa kanyang katawan ay nagsimulang dumami. Bigla niyang naramdaman na hindi simple ang nasa harap niya. Natatakot siya na ang nasa harap niya ay isang martial artist sa 10th realm ng martial path. Gayunpaman, hindi niya alam kung anong kaharian siya. Kabanata 105, Patayin. Sa utos ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, ang 5 tao sa likod niya ay sumugod at inatake si Yezuan mula sa magkabilang panig. Yulan, mauna ka na, nagmamadaling sabi ni Yezuan. Nagkasalungat si Guan Yulan. Hindi siya malakas at magiging pabigat lang kung mananatili siya. Kaya naman, bahagyang tumango siya at umalis kasama si Qing Yu. Kasabay nito, inilabas ni Yezuan ang Cloud Kersang Bao mula sa devouring space at binaril ang isang pag-atake. Ano? Natigilan ang 6 na tao nang may pumasok na salita sa kanilang isipan. Isang interspatial ring. Agad namang nagsiwalat ng matako na ekspresyon ang 6 sa kanila. Gayunpaman, 2 sa kanila ang biglang natamaan sa ulo ng 2 daloy ng enerhiya. Ang kanilang mga ulo ay sumabog at sila ay namatay sa lugar. Kick 9th Realm. Imposible yun. Panipi. Gulat na bulalas ng medyo may edad na. Nang baldado ni Yezuan si Yezuan, siya ay nasa unang bahagi lamang ng 9th Realm ng martial path. Sa makatuwid, nagpadala ang Fan family ng 5 eksperto sa unang bahagi ng 9th Realm para patayin si Yezuan. Gayunpaman, nagpadala ang mga nakatataas ng Fan family ng isa pang martial artist sa 10th Realm para lang maging ligtas. Iyon ay ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Hindi nila inaasahan na ang kultibasyon ni Yezuan ay biglang tataas ng 2 kaharian. Kung ito ang orihinal na 5, wala silang magagawa kay Yezuan. Buti na lang at nagpadala sila ng isa pang martial artist sa 10th Realm. Ang lakas ng talent, hindi ka na mabubuhay. Sumigaw ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, pumunta kayo at hulihin ang babaeng iyon. Haharapin ko ang brat na ito. Ngumisi siya sa kanyang puso. Si Yezuan ay may interspatial ring. Hanggat pinatay niya si Yezuan, magiging kanya ang interspatial ring at hindi na niya kailangang manatili pa sa Fan family. Gayunpaman, ang natitirang 3 martial artist sa unang bahagi ng 9th Realm ay hindi natinag. Diretso nilang sinisingil si Yezuan. Hindi nila napigilan ng tukso ng interspatial ring. Gayunpaman, hindi nagpakita ng kahit katiting na awa si Yezuan sa 3 taong ito na labis ang pagpapahalaga sa kanilang sarili. Fu. 12 ng light arrow ang bumaril at agad na bumaon sa noo ng 3 tao. Ang 3 taong ito ay agad na pinatay tulad ng naunang 2 tao. Ngayong si Yezuan ay nasa tuktok na ng ika-9 na yugto ng martial path, maaari na niyang iguhit ang Golden Eagle Bow sa kabuuan nito. Isang ika-10 yugto lamang ng martial path cultivator ang makakaiwas sa kanyang pag-atake. Para sa 5 taong iyon, nasa ika-9 na yugto pa lamang sila ng martial path. Pinatay na sila bago pa man sila makapag-react. Damn it! Malamig na umungol sa kanyang puso ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. How dare you try to agawin my interspatial ring? Nililigawan mo talaga si kamatayan. Gayunpaman, ang 5 taong ito ay binili rin siya ng ilang panahon. Sa sandaling ito, sumugod na siya sa gilid ni Yezuan at sumuntok. Matapos harapin ang 5 maliliit na fries, agad na inilagay ni Yezuan ang kanyang Golden Eagle Bow sa kanyang Devar space at nag-counter-attack. Boom! Ang mga shockwaves mula sa banggaan ng espiritual na enerhiya ay kumakalat na parang mga alon. Nagpalitan ng suntok ang 2,
ngunit wala ni isa sa kanila ang nangunguna. Paano ito posible? Gulat na sigaw nilang dalawa. Tinansya ni Yezuan na ang kanyang suntok ay mas malakas kaysa sa isang maagang ikasampung yugto ng Martial Path Cultivator. Gayunpaman, ang kanyang kalaban ay talagang nagawang lumaban ng pantay sa kanya. Napakalakas ng pangangatawan ng taong ito. Natatakot ako na natemper niya ang kanyang pangangatawan. Nag-react si Yezuan. Gumagamit siya ng 9th grade martial art, at ang kanyang kalaban ay gumagamit din ng 9th grade martial art. Sa mga tuntunin ng espiritual na enerhiya, siya ay isang kaharian na mas mababa, ngunit ang kanyang pinakamalakas na katangian ay ang kanyang pangangatawan. Ang katotohanang nagawa niyang isara ang puwang ng kanyang kalaban ay sapat na upang patunayan na siya ay nagalit sa kanyang pangangatawan. Laking gulat ng nasa katanghaliang lalaki, ngunit hindi niya ito masyadong inisip. Sa sandaling ito, isa lang ang nasa isip niya, napatayin si Yezuan, kunin ang kanyang interspatial ring, at pagkatapos ay umalis sa Nanlin County. Gayunpaman, siya ay isa ring tempered martial artist. Kapag may nakita siyang may kukumpara sa kanya, natural na gusto niyang lumaban ng kontento. Boom! 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 Ang lugar na ito ay agad na tinangay ng sandstorm, at patuloy ang malalakas na dagandong. Sa 10 segundong ito, si Yezuan at ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nagpalitan ng hindi bababa sa 100 suntok. Ang lupa ay binombo nila, na parang tinamaan ng mga meteorite. Ang batang ito ay talagang mahirap pakitunguhan, ngunit, napagtanto din ng nasa katanghaliang gulang na lalaki kung gaano kalakas si Yezuan, ngunit kumislap ang kanyang mga mata. Sa katawan ni Yezuan, nakita niya si Guan Yulan, na nakatingin sa malayo. Hulihin mo siya at takutin ang batang ito. May plano kaagad ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Medyo nagulat si Yezuan nang makita niyang umatras ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Gayunpaman, sinundan niya ng tingin ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at natagpuan si Guan Yulan. Nako, gusto niyang gamitin si Yulan para takutin ako. Agad na nakita ni Yezuan ang intensyon ng kanyang kalaban. Sa sandaling ito, nagsimulang tumakbo ang nasa katanghaliang gulang na lalaki patungo kay Guan Yulan. What a joke! I've never been afraid of anyone pagdating sa bilis. Mabilis na tumakbo si Yezuan at naabutan ang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa isang iglap. Tinutukan niya ng suntok ang likod ng medyo may edad na. Sobrang bilis. Nanginginig ang puso ng nasa katanghaliang gulang. Alam niyang kamangha-mangha ang pangangatawan ni Yezuan, ngunit hindi niya inaasahan na ganito kabilis. Bago niya matapos ang kanyang pangungusap, nataman siya ng suntok ni Yezuan. Ngayon lang, nakita ni Yezuan na isang tao na lang ang natitira, kaya gusto niyang makipag-away ng maayos sa kanya. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay magkakaroon ng mga disenyo kay Guan Yulan. Ito ay hindi mapapatawad. I wanted to let you live a little longer, but I didn't expect you to court death yourself. You can't blame me for this. Ang isang dragon ay may reverse scale, at ang mga makakahawak nito ay magagalit. Walang alinlangan, nagalit si Yezuan. Matapos makuha ng nasa katanghaliang lalaki ang suntok ni Yezuan, agad siyang nahulog sa isang hindi magandang posisyon. Ang malalakas na suntok ng huli ay damapo sa kanyang katawan kaya napasigaw siya sa sakit. Gagamitin ko ang hakbang na ito para wakasan ka, heart-shattering palm. Ang katawan ni Yezuan ay biglang lumundag na may malaking halaga ng espiritual na enerhiya na natipon sa kanyang palad. Pagkatapos, mabilis at tumpak niyang tinamaan ang puso ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Bang! Sa isang iglap, ang siksik na espiritual na enerhiya ay sumugod sa katawan ng nasa katanghaliang gulang na lalaki at napunit ang kanyang puso. Gurgle gurgle, nanlaki ang mga mata ng nasa katanghaliang gulang nang magluwa ito ng maraming dugo. Sa pusong napunit, kahit isang true spirit realm expert ay hindi makakaligtas. Emph! Sa pagtingin sa bangkay sa harap niya, malamig na bumantong hininga si Yezuan. Ang pamilya ng fan na ito ay talagang bukas palad, na makapagtawag ng napakaraming eksperto ng biglaan. Kung hindi lang hindi nakatulad ng dati ang kanyang lakas, mahirap sabihin ang kahihinatnan. Sa kasamaang palad, ang mga taong ito ay lumabas sa isang misyon at hindi nagdala ng anumang mabuti sa kanila. Sa makatuwid,
Ang mga samsam ni Yezuan ay hindi gaanong, mga 1,000,000 tael lamang. Para naman sa 6 na bangkay, inihagis lang ni Yezuan sa ilang. Kung may mga demonyong halimaw na dumaan, siguradong hindi nila ito mamimiss. Matapos makitungo sa 6 na taong ito, nagpatuloy sina Yezuan at Guan Yulan sa kanilang paglalakbay. Huminto lamang sila para magpahinga nang sumapit ang gabi. Tumingin si Guan Yulan kay Yezuan at sa wakas ay hindi naiwasang magtanong, pagkabalik sa sekta, pupunta ka ba sa South Forest City? Oo, tumango si Yezuan. Kabanata 106, kung gayon mag-ingat ka, paalala ni Guan Yulan sa kanya. Bigla siyang nakaramdam ng kaba. Naramdaman niya na kung mahiwalay siya kay Yezuan sa pagkakataong ito, hindi magiging ganoon kadaling makita siya muli. Huwag kang mag-alala. Maya-maya, sa tingin ko ay makakalagpas na ako sa ika-10 yugto ng martial path. Kapag dumating ang oras na iyon, magiging 1 piraso ng cake ang kompetisyong ito. Tiwalang sabi ni Yezuan. Tahimik na tumango si Guan Yulan. Ang kakayahan ni Yezuan ay malamang na walang cap-oras sa buong Nanlin region. Sandaling natahimik ang dalawa, kinagat ni Guan Yulan ang kanyang mga labi at palihim na sumulyap kay Yezuan. Nauutos siya, Yezuan, may sasabihin ako sa iyo. Mula noong huling insidente, si Guan Yulan ay may espesyal na pakiramdam para kay Yezuan. Palagi niya itong tinatago sa kanyang puso. Ngunit sa ilang kadahilanan, nang marinig niya na si Yezuan ay sasali sa Imperial Capital Competition, naramdaman niya na kung hindi niya ito sasabihin ngayon, huli na ang lahat. Itinaas ni Yezuan ang kanyang ulo. Nang makita niya ang ekspresyon ni Guan Yulan, isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isipan, aamin na ba sa akin ang babaeng ito? Hindi pa ako handa. Sa kanyang nakaraang buhay, si Yezuan ay isa pa ring out and out na otako. Malayo sa kanya ang mga diyosa at kung ano-ano pa. Pero ngayon, isang babaeng Kael'thel ng diyosa ang umamin sa kanya. Bigla siyang nakaramdam ng kaba. Gayunpaman, pinilit pa rin niyang maging mahinahon at malamig na sinabi, ano? Ang liwanag ng apoy ay tumama sa malarosas na mukha ni Guan Yulan. Dahil sa mahiyain niyang hitsura, medyo hindi napigilan ni Yezuan ang sarili. Nag-alinlangan sandali si Guan Yulan bago tuluyang ibinuka ang kanyang bibig. Umuungol. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang boses ang biglang nahulog sa kanilang mga tainga. Sa tabi nila, agad na nagpakawalan ng mahinang dagandong si Qingyu nang marinig niya ito. Nagkaroon ng paggalaw. Who's disturbing my good time? Naniniwala ka ba na hindi kita papatayin? Biglang sumigaw si Yezuan sa kanyang puso. Pagkaraan ng ilang sandali, maaari na siyang mamuhay ng masaya. Huno na may iistorbo sa kanya. WHO. Galit na tumayo si Yezuan at sumigaw. Sumusumpa siya sa kanyang puso na kung tao ang dumating, hahampasin niya ang taong iyon sa ulo ng baboy. Kung ito ay isang demonyong hayop, gagawin niya itong isang demonyong baboy. Ngunit sa sumunod na sandali, nag-freeze ang ekspresyon niya. Ang tunog na ito ay nagsimulang mag-flutter, at ito ay papalapit ng papalapit. Sobrang bilis. Nagulat si Yezuan. Sa oras na mag-react siya, may lumitaw na figure sa harapan niya. Ito ay isang tao. Puno ng pagbabantay ang mukha ni Yezuan. Tumingin siya sa figurang mahigit 10 metro sa harapan niya at sumigaw, Sir, ano po ang gusto niyo? Huwag kang kabahan, ako ito. Ang figurang ito ay biglang lumabas mula sa kadiliman. Nang makita ni Yezuan ang mukha ng taong ito, bahagyang nanginag ang kanyang katawan. Hindi ba ito ang kanyang amo? Master, bakit ka nandito? Nakahinga si Yezuan at nagtatakang nagtanong. Laking gulat din ni Guan Yulan. Paano sila nahanap ni Zhou Kang? Bigla kong narinig na ang background ni Fan Yu ay hindi kasing simple ng pagiging unang disipulo ng Skycrackang sect. Siya ay mula sa Fan family ng South Forest City. Nag-alala ko na ang Fan family ay gagawa ng hakbang sa iyo, kaya bumaba ako ng bundok para hanapin ka. Nakita ni Zhou Kang na maayos si Yezuan at nakahinga rin siya ng maluwag. Guro, huwag kang mag-alala. Hindi ganoon kadaling mamamatay ang iyong alagad. Nagkunwaring nagulat si Yezuan. Hindi niya alam kung bakit, ngunit malakas na ang tibok ng kanyang puso mula nang lumitaw si Zhou Kang, na parang may malaking mangyayari. Mabuti naman. Tumango si Zhou Kang at saka naglakad papunta sa gilid ni Yezuan.
Ngunit sa sumunod na sandali, nanginginig ang kanyang malaklif na wrinkles at sa gulat niyang sinabi, "Pick of the ninth stage of the martial path." Tulad ng inaasahan sa isang taong kalahating hakbang papasok sa true spirit realm. Si Yezuan ay lihim na humanga at tumango, "Oo, guru. Bumaba ng bundok ang iyong disipulo upang magsagawa ng isang misyon sa pagsasanay. Kung nagkataon, nagkaroon ako ng hindi inaasahang pagkikita at nakapasok ako sa tuktok ng ikasyam na yugto ng martial path." Laking gulat ni Zhou Kang na nanlaki ang kanyang mga mata at ang kanyang bibig ay bumuka ng napakalawak na maaaring mapasok ang isang itlog. Sa loob lamang ng isang maikling buwan, si Yezuan ay talagang nakarating sa tuktok ng ikasyam na yugto ng martial path. Ito ay tiyak na walang uliran. Hindi lamang mataas ang kakayahan ni Yezuan, ngunit napakabuti rin ng kanyang kapalaran. Gayunpaman, hindi siya masyadong nagtanong. Sa halip, tumingin siya kay Yezuan na may kakaibang ekspresyon. Mabuti, ito ay talagang mabuti. Tuwang-tuwa si Zhou Kang kaya hindi siya makapagsalita. Bagamat naramdaman ni Yezuan na kakaiba ito, hindi niya ito masyadong inisip. Dahil nakilala niya si Zhou Kang dito, nangangahulugan ito na hindi na niya kailangang bumalik sa Shattering Cloud Sect at maaaring direktang pumunta sa South Forest City. Agad niyang sinabi kay Zhou Kang ang tungkol kay Uyang Ming. Ano, ang Imperial Patrol? Matapos marinig ni Zhou Kang ang kwento, nagulat siya dahil napakaraming sorpresa ang ibinigay sa kanya ni Yezuan. Oo, ang disipulong ito ay bumalik sa Shattering Cloud Sect sa pagkakataong ito upang ipaalam sa iyo na ang disipulong ito ay gustong sumali sa Imperial Capital Tournament. Tumango si Yezuan. Saglit na nag-alinlangan si Zhou Kang at sinabing, "Okay lang, pero sa pagkakataong ito, bumaba ako ng bundok para hanapin ka para sa ibang bagay. Samahan mo muna ako sa isang lugar, pagkatapos ay aalis na tayo." "Bakit mo ako hinahanap?" Kumunot ang noo ni Yezuan at nagtatakang nagtanong, "Ano yun?" "Malalaman mo pagdating mo." "This way, aalis na tayo agad," sabi ni Zhou Kang kay Guan Yulan. "So urgent?" tanong ni Yezuan. Ipinaliwanag ni Zhou Kang, ang Imperial Patrol ay may marangal na katayuan. "Hindi ka maaaring magpabe, narinig ko na rin ang torneo na ito. Ito ay magiging isang napakahusay na yugto, kaya dapat kang maghanda ng maayos." "Sige." Tumango si Yezuan. Napakalaki ng sukat ng tournament na ito. Kung tutuusin, maraming maimpluwensyang tao sa Profound Sun Imperial Capital. Maaaring hindi kasing husay ng kakayahan niya ang kanilang mga nasasakupan, ngunit wala siyang kalamangan sa edad. "Yulan, maaari kang bumalik sa Shattering Cloud Sect ng mag-isa," biglang sabi ni Zhou Kang kay Guan Yulan. Bagamat ayaw niya, bahagyang tumango si Guan Yulan. Sino ang nagsabi kay Zhou Kang na lumitaw sa isang napakahalagang oras? Sa makatuwid, maaari na lamang niyang hintayin si Yezuan na bumalik at sabihin ang itinatago niya sa kanyang puso. "Sige, alis na tayo." Tila medyo naiinip si Zhou Kang at nagmamadaling sinabi. Si Yezuan ay sobrang walang magawa. Maaaring dumating si Zhou Kang anumang oras, ngunit kailangan lang niyang magpakita ngayon. Sayang naman, in a while, baka makaalis na siya sa hanay ng mga single dogs. Pagkatapos, sinundan niya si Zhou Kang at umalis. Nagpadala na ang fan family ng maraming eksperto. Malinaw na determinado silang manalo, kaya hindi nag-alala si Yezuan sa kaligtasan ni Guan Yulan at umalis kasama si Zhou Kang. Ang nalilitong Yezuan ay sumunod kay Zhou Kang at umalis. Napakabilis nila. Isang gabi lang silang umalis sa shortcut ng 9th Mountain Range. Pagkatapos, dinala ni Zhou Kang si Yezuan sa ibang direksyon. Habang nasa daan, tinanong ni Zhou Kang si Yezuan ng ilang bagay, karamihan ay tungkol sa Uyang Ming at sa paligsahan sa kabisera ng Imperial. Kabanata 107. Makalipas ang isang araw, sa wakas ay nakarating na sila sa kanilang destinasyon. Ito ay isang medyo mapanglo na bundok, ang uri kung saan kahit na ang mga demonyong hayop ay hindi gumagala. Pagkarating, direktang dinala ni Zhou Kang si Yezuan sa isang maliit na bahay sa tuktok ng bundok. Bago pa makapagtanong si Yezuan, itinuro ni Zhou Kang ang isang malaking bathtub sa bahay at sinabing, "Halika, tumalon ka." "Ano?" Nagtatakang tumingin si Yezuan kay Zhou Kang, pagkatapos ay sinulyapan ang malaking bathtub. Nakita niyang puno na ng likido ang malaking bathtub, ngunit ito ay pula.
Bago pa niya maibuka ang kanyang bibig, isang malakas na amoy ng dugo ang damaloy, dahilan upang siya ay sumimangot ng hindi mapigilan. Ang amoy ng dugo ay nagpaalala sa kanya ng eksena sa Valley of Corpses. Ito ay isang medicinal liquid na personal kong inihanda para sa iyo. Naglalaman ito ng dugo ng 100 iba't ibang demonyong hayop at isang malaking halaga ng supplementary herbs. Hanggat nakababad ka dito sa loob ng isang araw, ang iyong pangangatawan ay lubos na gaganda at maaari pa nitong i-unblock ang iyong mga meridian. Ito ay magiging kapaki-pakinabang para sa iyong paglilinang sa hinaharap. Paliwanag ni Zhou Kang. Matapos marinig ito, nagliwanag ang mga mata ni Yezuan. Maaaring palakasin ng dugo ng mga demonyong hayop ang kanyang pangangatawan at i-unblock ang kanyang mga meridian. Holy shit, ito ay magandang bagay. Agad niyang tiningnan si Zhou Kang na may luha ng pasasalamat. Hindi niya pinagdudahan si Zhou Kang. Pagkatapos ng lahat, si Zhou Kang ang kanyang Panginoon. Nabalitaan ni Yezuan na pinapatay ng mga disipulo ang kanilang mga Panginoon, ngunit wala pa siyang narinig na isang beong nananakit sa isang disipulo. Higit pa rito, wala siyang anumang bagay na pinagnanasaan ni Zhou Kang, kaya walang dahilan si Zhou Kang para saktan siya. Sa sandaling iyon, direktang tumalon si Yezuan sa malaking bathtub nang hindi man lang hinubad ang kanyang damit. Pero sa sumunod na sandali, nagbago ang ekspresyon niya. Napagtanto niya na ang katotohanan ay hindi tulad ng naisip niya. Ding! Nalasan ang host. Nagsisimula na ang detoxification. Nang tumalon si Yezuan sa bathtub, ang pangungusap na ito ay tumunog sa kanyang isipan. Ang 100 flower bloodline ay maaaring gawing immune si Yezuan sa 100 uri ng lason, ngunit iyon ay limitado lamang sa 100 uri ng lason. Kung ito ay isang mataas na uri ng lason, ang 100 flower bloodline ay maaari lamang dahan-dahang ma-detoxify ito. Ang dahilan kung bakit namutla ang mukha ni Yezuan ay pagkatapos niyang tumalon sa bathtub, hindi niya maigalaw ang kanyang buong katawan. Tanging ang ulo niya na nasa ibabaw ng tubig ang nakakagalaw. Master, bakit hindi ko maigalaw ang katawan ko? Gulat na tanong ni Yezuan. Haha, huwag kang matakot. Ang medicinal liquid na ito ay naglalaman ng katas ng 1,000 silver flower. Maaari nitong manhid ang iyong katawan pansamantala. Hindi mapigilan ni Zhou Kang na matawa nang makita niya ang ekspresyon ni Yezuan. 1,000 silver flower. Mabilis na hinanap ni Yezuan ang kanyang isip ngunit wala siyang mahanap na anumang mahalagang alaala. Dati, kapag siya ay nasa Shattering Cloud Sect, tumitingin siya sa ilang mga mapa kapag siya ay naiinip. Sa kanila, may mga talaan ng makalangit na kayamanan upang hindi niya makilala ang mga ito kapag nakilala niya ang mga ito sa hinaharap. Gayunpaman, hindi pa niya narinig ang 1,000 silver flower na ito. Sa sandaling ito, ang kanyang buong katawan ay nakalubog sa tubig. Bukod sa ulo niya, wala siyang maramdaman. Parang ulo lang niya, tila napakalakas ng epekto ng 1,000 silver flower. Kahit na ang 100 flower bloodline ay hindi immune dito. Dahan-dahan lang niya itong na-detox. Hindi, may mali. May iba siyang intensyon. Naalala ni Yezuan ang ekspresyon ni Zhou Kang at nagsimulang maghinala ng isang bagay. Gayunpaman, hindi siya masyadong nag-aalala dahil maaaring lamunin ng Devo-uring system ang anuman. Hindi man makagalaw ang kanyang katawan, hanggat nasa tubig pa rin ang kanyang mga kamay, kaya niyang lamunin ang buong bathtub. Higit pa rito, kahit na ang epekto ng 1,000 silver flower ay napakalakas, ang 100 flower bloodline ay nagsimula ng mag-detoxify nito. Bago binili ni Yezuan ang 100 flower bloodline, alam lang niya na mayroon itong dalawang epekto. Ang isa ay upang mapataas ang kakayahan sa pagbawi ng isa at ang isa ay upang gawing immune ang isa sa lason. Gayunpaman, pagkatapos mabili ni Yezuan ang 100 flower bloodline, natuklasan niya na ito ay may nakatagong epekto. Automatikong ni-detoxify nito ang lason pagkatapos malason. Kung mas malakas ang lason, mas mabagal ang proseso ng detoxification. Gayunpaman, hanggat ang isa ay nalason ng isang beses at matagumpay na na-detox ang lason, ang katawan ng isang tao ay magkakaroon ng paglaban dito. Kahit na ang isa ay makatagpo ng parehong lason sa hinaharap, hindi na sila lason muli. Ito ay isang bagay na nalaman lamang ni Yezuan pagkatapos bumili ng 100 flower bloodline, kaya hindi siya nag-alala. Guro, biglang umihi ang iyong disipulo, biglang sigaw ni Yezuan.
Kalokohan. Wala kang maramdaman sa katawan mo. Paano mo mararamdaman yan? I spent a lot of effort to concoct this medicinal liquid. You stay here, Master will go out for a while. Malamig na sumangot si Zhou Kang, pagkatapos ay iniwan si Ye Zuan. Malaki ang tiwala niya sa medicinal liquid na inihanda niya. Talagang umalis siya, narinig ni Ye Zuan ang tunog ng mga yabag na nawawala sa di kalayuan. Umalis talaga si Zhou Kang. Sa sandaling ito, ang kanyang puso ay napuno ng halo-halong damdamin. Pakiramdam niya ay may lihim na motibo ang kanyang amo, na ilang beses pa lang niyang nakilala. Gayunpaman, ano ang kanyang Panginoon pagkatapos? Hindi kaya nagkataon na nakita niya akong nilalamon at naisip na may interspatial ring ako. Hulaan ni Ye Zuan sa kanyang puso. Bagamat posible ito, hindi dapat pagkatapos nito ang isang tao na basta-basta nagbigay sa kanya ng 30,000 Shattering Cloud Sect Points. Kahit ano pa ang motibo niya, hindi ako pwedeng umupo na lang dito at maghintay sa kamatayan. Enter the devouring space, naisip ni Ye Zuan. Pagkatapos, ang buong bathtub, kasama ang maputik na likido sa loob, ay biglang nawala. Pagkatapos, nanlalambot ang buong katawan niya sa sahig. Naroon pa rin ang anesthetic effect ng Thousand Silver Flower, ngunit pagkatapos lumabas si Ye Zuan, malinaw niyang naramdaman na ang epekto ng detoxification ay bumuti ng malaki. Sa bilis na ito, dapat itong mawala sa loob ng 10 minuto. Nagkalkula si Ye Zuan sa kanyang puso. Nagdasal siya na hindi na bumalik si Zhou Kang sa panahong ito. Kung hindi, mahihirapan siyang magpaliwanag. Gayunpaman, ang kanyang mga alalahanin ay hindi kailangan. Makalipas ang 10 minuto, sa wakas ay naikilos na niya ang kanyang katawan. Gayunpaman, pagkatapos na maibalik ang kanyang kadaliang kumilos, hindi siya agad nakatakas. Sa halip, inilabas niya ang batya ng medicinal liquid at muli itong pinasok. Haha, as expected, walang epekto sa akin ang Thousand Silver Flower na yan. Iniunat ni Ye Zuan ang kanyang kamay sa hangin at tumawa ng malakas. Na-detox na ng 100 Flower Bloodline ang lason. Kasabay nito, tumaas din ang kanyang resistensya sa lason. Simula ngayon, hindi na magiging mabisa sa kanya ang mga lason na ganito. Gayunpaman, habang nag-iisip si Ye Zuan kung tatakas o hindi, isang sunod-sunod na yabag ang biglang dumating mula sa labas. Bumalik na siya. Nang inag ang puso ni Ye Zuan. Mabilis niyang ibinaba ang kamay at bumalik sa dati niyang poster. Klang! Itinulak ang kahoy na pinto. Ang taong pumasok ay si Zhou Kang, nakakaalis lang. Disciple, bumalik na si Master. Nakangiting tumingin si Zhou Kang kay Ye Zuan. Ngayon, malamang tahimik na nagbabago ang pangangatawan mo. Nararamdaman mo ba? Natigilan si Ye Zuan. Mabilis siyang tumango at sinabing, oo, may pagbabago. Kalokohan, hindi mo pa rin nararamdaman. Paano mo mararamdaman? Gayunpaman, ang panggamot na likidong ito ay espesyal na inihanda ko. Mapapabuti nito ng husto ang iyong pangangatawan, ngunit aabutin ng humigit kumulang 1 araw para ganap itong masipsip. Ngumiti si Zhou Kang. Kabanata 108. Talagang totoo. Ang medicinal liquid na ito ay nakakapagpaganda ng aking pangangatawan at nakakapag-unblock ng aking mga meridian. Nagulat si Ye Zuan. Sa oras na ito, medyo naghinala siya. May lihim bang motibo si Zhou Kang sa kanya? Take your time. Bago ka matapos mag-absorb, may ire-recommend sa'yo si Master. Pagkatapos magsalita ni Zhou Kang, sa ilalim ng nagtatakang tingin ni Ye Zuan, lumabas siya ng kahoy na bahay, hinablot ang isang tao, at itinapon ito sa harap ni Ye Zuan. Ang taong ito ay nakasuot ng berdeng balabal at nasa 18 taong gulang. Gayunpaman, ang kanyang buong katawan ay malamig at puti, at walang palatandaan ng buhay. Master, sino ito? Tiningnan ni Ye Zuan ang mukha ng bangkay at nagtatakang nagtanong. Sa tingin ko dapat narinig mo ang pangalan niya. Ang pangalan niya ay Zhong Yang, sagot ni Zhou Kang. Zhong Yang. Si Ye Zuan ay talagang pamilyar sa pangalang ito dahil ang taong ito ang numero 1 panloob na disipulo ng Shattering Cloud Sect. Ano? Zhong Yang. Paano kaya siya? Bulalas ni Ye Zuan. Ngumiti si Zhou Kang at sinabing, si Master ang pumatay sa kanya. Ang sagot na ito ay nagpatigas din sa mukha ni Ye Zuan. Pinatay ni Zhou Kang si Zhong Yang. Bakit? Hindi mo ba ito maisip?
Bilang Vice Sect Master ng Shattering Cloud Sect, bakit ko papatayin ang numero 1 Inner Disciple, si Zongyang? Ngumiti si Zhou Kang nang walang pakialam at nagtanong bilang ganti, alam mo ba kung ilang taon na si Master sa taong ito? Umiling si Ye Zuan, napakatanda na ng mukha ni Zhou Kang. Mukhang nasa 70 years old na siya. Hehe, 70 taong gulang na talaga si Master sa taong ito. Si Master ay walang malubhang pinsala sa kanyang mga unang taon, kaya nabuhay siya hanggang ngayon. Gayunpaman, nararamdaman ko na nawala na akong 2 taon upang mabuhay maliban kung makakalusot ako sa True Spirit Realm. Panipi, si Zhou Kang ay tumawa ng masama. Gayunpaman, sa aking kakayahan, natatakot akong mahihirapan akong makapasok sa True Spirit Realm. Gayunpaman, ayaw kong mamatay, kaya nagsimula akong maglinang ng isang masamang paraan ng paglilinang na minsan kong nakuha. Tahimik na nakinig si Ye Zuan, kumikislap ang kanyang mga mata. Alam na niya kung ano ang gustong gawin ni Zhou Kang. Kapag ang masamang pamamaraan ng paglilinang na ito ay nilinang ng gusto, maaaring agawin ng isa ang katawan ng ibang tao. Matanda na ako, kaya hinawakan ko si Zongyang at nagsimulang maghanda. Originally, ang pinakamagaling na kandidato sa puso ko ay si Fan Yu. Gayunpaman, si Fan Yu ay nanatili sa Heaven Krakang Sect sa buong taon, kaya wala akong magawa sa kanya. Pero bigla kang lumitaw, bagamat bata ka pa, ang iyong talento ay higit pa kaysa kay Fan Yu. So, ikaw ang target ng pag-aari ko. Matapos marinig ang mga salita ni Zhou Kang, lumungkot ang mukha ni Ye Zuan. Nahulaan na niya ang intensyon ni Zhou Kang, ngunit hindi niya inaasahan na iyon ang kanyang katawan. Pag-aari, 2 beses bang mangyayari sa kanya ang isang nakakatakot na bagay? Isang 16 na taong gulang na Peak Levi Sham na Martial Path Realm. Kung makuha ko ang iyong katawan, makakalusot ako sa True Spirit Realm bago ang edad na 30, hindi bago ang edad na 25. Sa hinaharap, maaari kong tunguhin ang True Energy Realm, o maging ang True Profound Realm. Hindi napigilan ni Zhou Kang na matawa. Nagdilim ang mukha ni Ye Zuan. Tila magiging magulo ang mga bagay-bagay. May balak talagang agawin ang kanyang katawan. Hindi ito nangyayari ayon sa script. Sa kanyang pantasya, pagkatapos makita ni Zhou Kang ang kanyang kakayahan, gagawin niya ang kanyang makakaya upang tulungan siya at ihagis sa kanya ang lahat ng kanyang kayamanan upang matulungan siyang makalusot. Ngunit hindi niya inaasahan na magiging ganap na kabaligtaran ang katotohanan. Posible ba talagang mang-agaw ng katawan ng ibang tao? Nagtatakang tanong ni Ye Zuan. Hindi siya masyadong sigurado dahil ang katawan na ito ay eksaktong kapareho ng katawan niya sa Earth. Maging ang nunal ay nasa parehong posisyon. Kaya, hindi siya sigurado kung ang katawan niya ay transmigrate o kung ang katawan ng malas ay eksaktong kapareho ng katawan niya. I'm not very sure kasi I haven't heard of such cases. But I can only live for 2 more years. I have no choice but to stake everything on this. If I fail, mas maaga lang akong mamatay. Umiling si Zhou Kang at bumantong hininga. Kung ito ay isang ordinaryong tao, malamang natretuhin ka nila bilang isang kayamanan at aalagaan ka. Gayunpaman, wala akong magagawa tungkol dito. Ye Zuan, huwag mong sisihin ang iyong Panginoon. Sisihin. Kung kaya kitang talunin ngayon, matagal na kitang pinatay. Ang lakas ng loob mong pagimbutan ang katawan ng sarili mong alagad. F*** ka. Nagmura si Ye Zuan sa kanyang puso. Ipinagkatiwala ko na ang mga usapin ng Shattering Cloud Sect sa iba't ibang elder. Kung mabibigo ako, ikaw ang magiging Vice Sect Leader. Kung magtagumpay ako, aakayin ko ang Shattering Cloud Sect sa kaluwalhatian. Sinabi ni Zhou Kang, pagkatapos ay nagtanong, Disciple, huwag kang mag-alala. Kung magtagumpay ako, tiyak na pakikitunguhan ko ng maayos ang Ye family mo at si Yulan. Hehe, kung mayroon kang huling hiling, maaari mong sabihin sa akin. Talagang gagawin ko ito para sa iyo. Nang marinig ito, lumabas ang mga ugat sa noo ni Ye Zuan. Ang Zhou Kang na ito ay talagang isang hayop na may mukha ng tao. Kanina lang, mukha siyang walang magawa, pero ngayon nabunyag ang tunay niyang kulay. Nasa 90s na siya, pero iniisip niya pa rin si Guan Yulan. Mukhang hindi ko na kayang ibalik ang tigre sa bundok. You damn old man, I must send you to si Buddha. Ang mga mata ni Ye Zuan ay puno ng pagpatay na layunin. Guro,
ang iyong disipulo ay may isang huling hiling. Sana ay magawa mo ito para sa akin. Huwag kang mag-alala, gagawin ko talaga. F*** ka. Ang ngiti sa mukha ni Zhou Kang ay nawala sa isang iglap, ngunit ito ay muling lumitaw, hehe, huwag kang mag-alala. Ang 1,000 silver flower na ito ay maaaring maparalisa sa iyo sa loob ng 2 araw. Bukas, sisimulan ko ang pag-aari. Pagkatapos niyang magsalita, sinipa niya ang bangkay ni Zhong Yang palabas ng kahoy na bahay. Pagkatapos, umupo siya sa harap ni Ye Zuan at ipinikit ang kanyang mga mata. Damn, this old man is at the peak of the 10th rank of the martial path. With my current realm, if I was to fight him one-on-one, my balls would definitely crushed by him. So, I can only find an opportunity to sneak attack him. Tumingin si Ye Zuan kay Zhou Kang, na hindi man lang mapagbantay, at inisip ang sarili. Bagamat maaari na niyang hamunin ang mga nasa mas mataas na kaharian, ang pagkakaiba ng lakas sa pagitan niya at ni Zhou Kang ay masyadong malaki. Natatakot siya na hindi siya ang magiging kalaban ni Zhou Kang. Gayunpaman, mayroon pa ring paraan upang mapabuti ang kanyang lakas, at iyon ang Bar Isles ng panggamot na likido. Bumubuti na nga ang kanyang pangangatawan, at unti-unti ring nawawala ang mga dumi sa kanyang mga meridian. Kaya, gusto niyang palihim na atakehin si Zhou Kang isang araw mamaya, nang angkinan na siya ni Zhou Kang. Ang Zhou Kang na ito ay tila hindi talaga nagbabantay. Kung tama ang sneak attack, baka mapatay niya ito sa isang iglap. Kahit na hindi, magagawa pa rin niyang masaktan siya ng husto. Kaya naman, malaki pa rin ang tsansa niyang manalo. Kung tutusin, hinding-hindi akalain ni Zhou Kang na naalis na niya ang pamamanhid na epekto ng 1,000 silver flower. Kahit nalamunin ko ang Golden Eagle Bow, natatakot ako na hindi nito hahayaang makapasok ako sa ika-10 ranggo ng martial path. Hindi kaya magagamit ko lang ang mga puntos para itaas ang aking wind-chasing leopard na bloodline sa intermediate rank, pagkatapos ay agad na tumakas pagkatapos ng sneak attack. No, my level isn't high enough. Kung pilit kong itataas ang aking wind-chasing leopard bloodline, may panganib na sumabog ang katawan ko. Mas mabuting maging konserbatibo, naisip ni Ye Zuan sa kanyang puso. Sa oras na ito, bigla niyang naisip ang dahilan kung bakit napakatahimik ni Zhou Kang. Hindi ba dahil sa barrel na ito ng medicinal liquid? 2 sinag ng liwanag ang lumabas mula sa mga mata ni Ye Zuan. Nakaisip na siya ng countermeasure. Kabanata 109. Gayunpaman, si Zhou Kang ay nasa tuktok ng ika-10 yugto ng martial path. Kahit na nalampasan ni Ye Zuan ang ika-10 yugto ng martial path, maliit ang kanyang tsansa na manalo. Kaya naman, pinili niyang i-absorb ang essence ng medicinal liquid para lumakas ang kanyang pangangatawan. Pagkatapos, maglulunsad siya ng palihim na pag-atake kay Zhou Kang. Sige, let's do that. You old geezer, since interesado ka sa katawan ko, papatayin kita. Ngumuso si Ye Zuan sa loob. Lumipas ang oras ng unti-unti. Bagamat nakapikit si Zhou Kang, naramdaman ni Ye Zuan na hindi ito ang tamang oras para umatake. Ang isang martial artist sa tuktok ng ika-10 yugto ng martial path ay may napakabilis na reflexes. Maaaring mabaygo ang kanyang palihim na pag-atake, kaya mas mabuting maghintay hanggang sa oras ng pag-aari. Hindi nagtagal, lumipas ang isang araw. Sa panahong ito, tahimik na nakaupo si Ye Zuan sa bathtub, hindi gumagalaw. Malapit nang tumubo ang kanyang puwetan ng almoranas. Gayunpaman, hindi ito tulad ng wala siyang nakuha. Matapos ang isang araw sa bathtub, bumuti ang kanyang pangangatawan ng hindi bababa sa 30%. Sa ngayon, lubos siyang kumpiyansa na makakalaban niya ang isang martial artist sa gitna ng ika-10 yugto ng martial path. Sa oras na ito, biglang iminulat ni Zhou Kang ang kanyang mga mata. I've absorbed most of the medicinal liquid's essence. My disciple, are you mentally prepared? Tumayo si Zhou Kang at sinabi. Ngumuso si Ye Zuan. Old geezer, feeling ko dead meat ka na this time. Gayunpaman, hindi naintindihan ni Zhou Kang ang pangungusap na ito. Naisip niya na ang tinutukoy ni Ye Zuan ay ang kanyang pagkabigo na angkinan si Zhou Kang. Kung ako ay nabigo, iyon ang aking kapalaran. Kung ako ay magtagumpay, pagkatapos ay papalitan kita at magiging pinakamalakas sa aking henerasyon.
Naglakad si Zhou Kang sa harap ni Ye Zuan at biglang iniunat ang dalawang lantang kamay. Sa lakas ko, madali kang masupol. Pero, alam mo ba kung bakit ginamit ko ang 1,000 silver flower para maparalisa ang buong katawan mo? Dahil sa susunod, tutusukan ng mga daliri ko ang mga templo mo at makikipag-ugnayan sa utak mo. Ano? Matapos marinig ito, namanhid ang anit ni Ye Zuan. Ang masamang pamamaraan na ito ay talagang kailangang gawin ito sa panahon ng pagmamayari. Nang maisip ni Ye Zuan ang tungkol sa kanyang mga templo na nabutas, gusto niyang direktang patayin ang matandang geezer na ito. Sige, tanggapin mo na lang ang kapalaran mo. Iniunat ni Zhou Kang ang kanyang kamay, naghahanda na tapikin ang templo ni Ye Zuan. Halos mamatay si Ye Zuan. Nagmamadali niyang sinabi, "Teka, kung may huling salita ka, sabihin mo lang." Biglang huminto ang kamay ni Zhou Kang. "Kinakabahan ko ang lolo mo." Umungol si Ye Zuan at biglang tumayo. Sa bilis ng kidlat, nagpasabog siya ng isang hampas ng palad, tumpak na tumama sa puso ni Zhou Kang. Bang! Ang palad na ito ay isang ranggo ng 10 martial art mula sa Shattering Cloud Sect, ang Heart Shattering Palm. Ang siksik na espiritual na enerhiyang iyon ay direktang pumasok sa katawan ni Zhou Kang at walang awang pinunit ang kanyang puso. Gayunpaman, ang huli ay nasa tuktok pa rin ng ika-10 yugto ng martial path. Ang kanyang espiritual na enerhiya ay isang buong kaharian na mas mataas kaysa kay Ye Zuan, kaya ang palad ni Ye Zuan ay hindi sapat para patayin siya. Ano? Nanlaki ang mga mata ni Zhou Kang. Sa kabutihang palad, mabilis siyang nag-react at ginamit ang kanyang espiritual na enerhiya upang harangan ang ilan dito. Kung hindi, ang hampas ng palad na ito ay sapat na upang mapunit ang kanyang puso. Hindi niya maintindihan kung paanong si Ye Zuan, na nakababad sa kahoy na batya, ay biglang tumayo at atakihin siya, halos patayin siya. Hindi siya patay. Natigilan si Ye Zuan. Tapos, kumislap ang mga mata niya. Inalis niya ang kanyang kamay at direktang itinaboy ang malabo na likidong panggamot sa mukha ni Zhou Kang. Kahit na ang asensya ng panggamot na likido ay nasipsip ni Ye Zuan, ang epekto ng 1,000 silver flower ay naruroon pa rin. Nang tumalsik ang pool ng dugo sa mukha ni Zhou Kang, agad nitong pinamanhid ang kanyang mukha. Hindi maganda. Namamanhid ang mukha ni Zhou Kang, ngunit nakakagalaw pa rin ang kanyang utak. Akmang kikilos na siya, may nakita siyang dagat na pula na tumatakip sa langit at lupa. Si Zhou Kang ay basang-basa sa dugo. Si Ye Zuan ang nagbuhos ng buong batya ng panggamot na likido sa kanya. This time, manhid na ang buong katawan niya. Ang 1,000 silver flower ay isang napakahalagang kayamanan ng langit at lupa. Ito ay hindi isang bagay na maaaring makuha ng isang ordinaryong tao. Maging ang mga eksperto ng True Spirit Realm ay maaapektuhan nito, at si Zhou Kang ay wala pa sa True Spirit Realm, kaya hindi niya ito malabanan. Haha, matanda, hindi mo inaasahan to, di ba? Sabi ko mamamatay ka. Isang mahabang espada ang biglang lumitaw sa kamay ni Ye Zuan. Sa isang sweep, lumipad ang ulo ni Zhou Kang. Zhou Kang, patay na. Flop. Bumagsak ang matigas na ulo sa lupa at tumalsik ang dugo sa kisame. Tumalsik pa rin ang dugo sa leeg. Ito ay isang malagim na tanawin. Matapos makita ang Valley of 10,000 Corpses, hindi na nagulat si Ye Zuan sa ganoong eksena. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, walang panganib. Sa kabutihang palad, si Zhou Kang ay isang martial artist sa tuktok ng ika-10 yugto ng martial path. Kung siya ay isang dalubhasa sa True Spirit Realm, ang espiritual na enerhiya ni Ye Zuan ay agad na nawasak ng True Spirit Realm. Matanda, ang lakas ng loob mong magkaroon ng ideya tungkol sa katawan ko. Ayaw mo na talagang mabuhay. Kapag napunta ka sa impyerno, tandaan mong ipadala ang aking pagbati sa iyong lolo. Malamig na ngumuso si Ye Zuan. Bagamat nakakuha siya ng maraming benepisyo mula kay Zhou Kang, tiyak na hindi siya magpapakita ng awa sa taong ito na may mukha ng tao kundi isang pusong hayop. Gayunpaman, nakakalungkot na ang batya ng panggamot na likido ay nasayang. Sa imahinasyon ni Ye Zuan, ang 1,000 silver flower ay maaaring isang uri ng espiritual na damo na napakahalaga. Kung kinokolekta niya ito, maaaring maging kapaki-pakinabang ito sa hinaharap. Gayunpaman, hindi gaanong nag-isip si Ye Zuan sa oras na iyon at itinapon ang buong batya, na naging dahilan upang tumagos ito sa lupa.
Pagkatapos, naghanap ng kaunti si Yezuan, ngunit wala siyang nakitang maganda sa katawan ni Zhou Kang. Wala ding malapit. Tila ang magagandang bagay ay nakatago sa ibang mga lugar, at hindi sa Shattering Cloud Sect. Sa desperasyon, maililibing lamang ni Yezuan ang mga katawan ni Zhou Kang at Zongyang at pagkatapos ay umalis sa lugar na ito. Walang interspatial ring si Zhou Kang, kaya hindi ko alam kung saan ko itatago ang magagandang bagay. Kahit na bumalik ako sa Shattering Cloud Sect, wala akong mahahanap. Mas mabuting dumiretso ako sa South Forest City. Nag-isip si Yezuan at tumungo sa isang tiyak na direksyon. Malaki ang pasasalamat niya kay Zhou Kang. Bagamat wala siyang nakuhang maganda, bumuti ng 30% ang kanyang pangangatawan dahil sabat siya ng medicinal liquid. Ngayon, ang kanyang bilis ay napakabilis. Para siyang kidlat sa kagubatan. Ni hindi makita ng mga mandirigmang iyon ang kanyang anyo. Ang South Forest City ay ang pinakamalaking lungsod sa South Forest Region. Dito nanirahan ang second-rank prince ng South Forest Region. Sinasabi na ang second-rank prince ay isa ring true spirit realm expert. Pinahusay ng Hundred Flowers bloodline ang kakayahan ni Yezuan sa pagbawi. Nagmadali siyang magdamag sa loob ng 4 na araw at sa wakas ay nakarating sa South Forest City. Sa oras na ito, nakapasok na siya sa South Forest City at nagtanong tungkol sa lokasyon ng Uyang Manor. Bilang kabisera ng South Forest Region, ang South Forest City ay napakaunlad. Kahit ang Thousand Gold City ay hindi maihahambing dito. Sa daan patungo sa Uyang Manor, naramdaman na ni Yezuan ang aura ng maraming eksperto sa mga lansangan. Madalas niyang nakikita ang 8th Realm, 9th Realm at maging ang 10th Realm martial artists. Uyang Manor. Natagpuan ni Yezuan ang Uyang Manor sa South Forest City. May 2 gwardya na nagbabantay sa pasukan. Kabanata 110. Nilingan ni Yezuan ang kanyang ulo at nakita ang isang binata na dahan-daw ang naglalakad patungo sa kanya sa ilalim ng escort ng 4 na gwardya. Napakaganda ng pananamit ng binatang ito, at ang mga gwardya sa likod niya ay matatangkad at makapangyarihan. Halatang hindi sila ordinaryong tao. Brat, hindi nakaharang sa daan ng magaling na aso. Mabilis na umatras, huwag mong harangin ang landas ng aking young master. Bago pa makapagsalita si Yezuan, sumigaw ang isa sa mga gwardya. Napakaluwag ng lugar na ito, at nag-iisa si Yezuan. Kung hindi para sa kanya ang pangungusap na ito, para kanino ito? Anong kay-abangan, sino ba naman ako sa pagtayo dito? Gusto mong lumayo ako sa daan? Hindi pwede. Panipi, si Yezuan ay masyadong tamad na bigyang pansin sila, at tahimik na nakatayo doon. Kasabay nito ang pagbaba ng tingin niya sa binata sa pangunguna. Nalaman niya na ang binata na ito ay nagbigay sa kanya ng isang pakiramdam ng déjà vu, na parang nakita niya siya sa isang lugar noon. Bastard, bingi ka ba? Bakit hindi ka umiwas? Agad na sumigaw ulit ang guard. Bastard! Nang marinig ito, biglang nagkaroon si Yezuan ng intensyong pumatay. Ang mga dragon ay may baligtad na kaliskis, at ang mga humawak sa kanila ay magagalit. Siya ay isang taong mapagtanggol, at kung sino man ang nang-ahas na pag-alitan ng kanyang pamilya ay talagang nililigawan si kamatayan. Kung ayaw mong mamatay, humingi ka ng tawad sa akin. Sa wakas ay ibinuka ni Yezuan ang kanyang bibig, at ang kanyang tono ay malamig. Humihingi ng tawad. Biglang tumawa ang guard. Anong joke? Saan ka galing? How dare you say that? Tingnan mo kung hindi kita matalo hanggang tuhod mo. Panipi. Habang nagsasalita siya, naglakad siya patungo kay Yezuan, handa ng sampilan si Yezuan. Kotsa. Gayunpaman, nang lumakad siya sa harap ni Yezuan, bigla siyang nakaramdam ng pananakit sa kanyang tuhod, at pagkatapos ay bumagsak ang kanyang buong katawan sa lupa. Ano? Tiniis ng gwardya ang sakit at tumingin, tanging ang kanyang mga binti ay baluktot ng hindi na makilala, at ang kanyang magkabilang tuhod ay ganap na nabasag. Bang! Ang isa pang nakapipigil na tunog ay biglang umalangaw, at ang gwardya ay lumipad palabas na. Parang football, lumapag ng mahigit 20 metro ang layo. Isang pang-siyam na antas ng martial artist ang naglakas loob na magpalabas sa harap ko. Malamig na ngumuso si Yezuan sa kanyang puso. Kung hindi dahil nasa South Forest City siya, siguradong naging bangkay na ang gwardya na iyon. Ikinagulat din ng eksenang ito ang binata at ang 3 pang gwardya.
Ang bilis-bilis. Tiyak na hindi siya mabuting tao. Napaisip ang binata. Pagkatapos, mabilis niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao at sinabing, paumanhin, hindi masyadong maganda ang ugali ng aking nasasakupan. Salamat sa pagtuturo sa kanya ng leksyon. Oh, medyo nagulat si Yezuan. Binugbog na niya ang bodyguard ng binata pero hindi naman galit ang binata. Nagpasalamat pa nga siya dahil tinuruan siya nito ng leksyon. Mukhang hindi ito tama, hindi na hinintay na ibukan ni Yezuan ang kanyang bibig. Nagpatuloy ang binata. Ang hamak na ito ay si Fanjin, maaari ko bang malaman kung sino ang kapatid na ito? Yezuan. Dahil ang kabilang partido ay taos-pusong humingi ng tawad, hindi na itinuloy ni Yezuan ang bagay na iyon. Tungkol naman sa gwardya na nabasag niya ang nikap, natakot siya na baka habang buhay pa niyang nakahiga sa kama. Yezuan, saan ko narinig ang pangalang ito dati? Naisip ni Fanjin sa kanyang puso at sinabing, Kuya, pumunta ka ba sa Uyang Manor para hanapin si Lord Uyang? Panipi, oo, tumango si Yezuan. Alam ko. Dapat nandito si Kuya Ye para sa Imperial Capital Tournament. Since that's the case, come in with me. Ngumiti si Fanjin at naglakad. Nang marinig ito, agad na naunawaan ni Yezuan na itong Fanjin na nasa harapan niya ay malamang na may parehong layunin sa kanya. Noong una ay gusto niyang gamitin ang token na ibinigay sa kanya ni Uyang Ming para makapasok. Ngunit ngayon, hindi na kailangan iyon dahil kilala ng mga tao sa Uyang Manor itong Fanjin at magalang na binati siya. Sa pangunguna ni Fanjin, sa wakas ay nakilala ni Yezuan ang patrol inspector ng South Forest City, si Uyang Ming. Gayunpaman, sa oras na ito, mayroon pa ring ilang mga tao sa reception hall ng Uyang Manor. Matapos makita si Yezuan, mabilis na lumapit si Uyang Ming at sinabing, Oh, Yezuan, sa wakas nandito ka na. Panginoong Uyang, matagal nang hindi nagkikita. Magalang nabati ni Yezuan, pagkatapos ay tumingin sa paligid at nalaman na ang iilang tao sa silid ay nasa loob ng 20 taong gulang. Buti naman at nandito ka. Tuwang-tuwa si Uyang Ming. Ngumiti si Yezuan, pagkatapos ay kinuha ang token mula sa kanyang mga braso at ibinigay ito. Gayunpaman, nang lumitaw ang token, ang kapaligiran sa silid ay agad na nagyelo. Okay naman si Ouyang Mang, ngunit ang mga binata sa paligid niya, kasama si Fanjin, ay natigilan. Ang ilan sa kanila ay nagpakita pa nga ng pagkapuot. Sige, humanap ka muna ng upuan. Nagkataon lang, dumating talaga kayong apat sa South Forest City sa parehong araw. Medyo nagulat na sabi ni Uyang Ming. Ngayon, nahulaan din ni Yezuan na ang 3 tao sa silid, kabilang si Fanjin, ay malamang nasasali sa Imperial Capital Tournament. Kasama siya, may kabuuang 5 tao. Nakahanap din ng upuan sina Yezuan at Fanjin, pagkatapos, sinabi ni Uyang Ming, bagamat may isang tao pa na wala pa rito, ayos lang. Magpakilala muna kayo, ang disipulo ng Shang family ng Lake Heart City, si Shang Yuxiang. Ang disipulo ng Gu family ng Beifeng City, si Gu Yi. Ang alagad ng Ziyang family ng Jade Sword City, si Ziyang Shongzin. Ang disipulo ng Fan family ng South Forest City, si Fan Jin. Pagkatapos magsalita ni Fan Jin, lumingon siya at sinabing, Brother Ye, it's your turn. Gayunpaman, sa oras na ito, hindi maganda ang hitsura ng mukha ni Yezuan. Hindi niya inaasahan na si Fan Jin ay mula sa Fan family ng South Forest City. Ito ay talagang isang maliit na mundo. Dati, napilayan niya ang young master ng Fan family, si Fan Yu, at pagkatapos ay pinatay ang ilan sa mga eksperto ng Fan family. Ngayon, nakaupo siya kasama ang Fan family, talagang kagustuhan ng langit. Gayunpaman, hindi natakot si Yezuan, pagkatapos ng lahat, si Uyang Ming ay isang patrol inspector, na mas makapangyarihan kaysa sa Fan family. Agad siyang nagpakilala, Shattering Cloud Sect's disciple, Yezuan. Oh, nagulat silang apat, hindi nila akalain na may isang sekta pala sa kanila. Para naman kay Fanjin, sa wakas ay naalala niya ang pangalang Yezuan. Nang matapos magsalita si Yezuan, napabulalas siya, Shattering Cloud Sect's disciple, Yezuan, ikaw ang nagpalumpo kay Fan Yu. Oo, ako yun. Tumango si Yezuan. Nagdilim ang mukha ni Fanjin, ngunit wala siyang sinabi, ang tanging sinabi niya ay, oh, at hindi na nagsalita pa.
Sinabi ni Uyang Ming, nabalitaan ko rin ang tungkol sa bagay na ito. Ang fanyo ng iyong fan family, bagaman hindi masama ang kanyang kakayahan, mas mahina siya kaysa sa iba sa inyo. Kayong apat ay mga 20 taong gulang na, ngunit nakalusot na kayo sa ika-10 yugto ng martial path. Tungkol naman kay Yezuan, naabot niya ang rurok ng ika-9 na yugto sa edad na 16 na taong gulang siya na may pinakamagaling sa inyo. Sa sandaling sinabi ang mga salitang ito, si Fan Jin at ang iba ay agad na tumingin kay Yezuan ng may pagtataka. 16 na taong gulang, silang apat ay nagkataong nasa unang bahagi ng ika-10 yugto ng martial path, sila ang pinagtutuunan ng pansin ng apat na dakilang pamilya. Si Yezuan ay 4 hanggang 5 taon na mas bata sa kanila, ngunit siya ay isang yugto lamang na mas mababa sa kanila. Malinaw na ang kakayahan ni Yezuan ay mas mahusay kaysa sa kanila. Hindi namamalayan, nakaramdam ng matinding pressure ang apat.